Meron tayong ayusin yung araw na to guys, isang Euro Daang Hari 150. So ito po ay home service. Itong motor na to guys ay almost mga 2 years na itong nakatingga. So ngayon gusto ni owner na gamitin itong motor na to kasi mahal na ngayon ang mga gasolina guys, no, sa mga sasakyan. At para makatipid si Busing ay kailangan siya mag single motor guys kasi mas makatitipid ito sa mga gasolina, no, kumpara sa sasakyan. So ngayon ang problema nito guys ay dahil nakatingga ito, may problema ang kanyang clutch, no. Yung mga lining at saka clutch split friction ay nagdikit. So yun, kapag ginamit mo ang kanyang kakambyada guys o piniga mo ang kanyang clutch ay namamatay ang kanyang motor. So ngayon para ma-witness nyo ang totoo na problema nito guys ay kailangan natin itong pasakyan o ipa-drive natin kay Busing guys para makita natin ang sitwasyon niya kapag inapakan natin ang kanyang change pedal ay namamatay ang kanyang motor. So naka-off ang kanyang gasolina guys. So yun, walang laman na gasolina. So pabibilhin natin ng gasolina kay owner para siyempre mapaandar natin ang kanyang motor. So yun guys, ayan, home service tayo, no? Yung service natin nasa unahan. At kailangan mo natin itong paandarin bago biyakin. At ito na nga guys, na bilhan natin siya ng gasolina. So yun si Busing. So, ipa-actual test drive natin guys para masaksihan ni Busing ang problema ng kanyang motor. Pagkatapos natin itong mapaandar. Yun, di ba? Kapag binitawan ni Busing na nandahan ang kanyang clutch ay namatay bigla ang kanyang motor. So, siyempre kailangan natin ulitin ulit guys ang pag-actual test drive ni Busing, no? So, try natin ulit. Papaandarin natin kay Busing ang kanyang motor. So, back changer muna natin ng neutral. So, ano natin kanyang susi kasi hindi pa nakailaw kanyang dashboard. Naka-off ang kanyang dashboard guys. So, on muna natin uli. Hanapin ang kanyang neutral. So, yun na. Okay na. So, yun guys. Sumandar na. Yun, no? Klarong-klaro guys. So, boss, Lods, ano problema kapag ganito mga problema sa motor? Siyempre guys, nasa lining ang problema niyan. So wala tayong papalitan dyan. Ang gawin natin is i-drain natin ng oil, tapos linisin natin ang lining at saka clutch friction niya. Yung metal guys nga na naka boundary sa lining at saka sa clutch plate natin. So drain mo natin ang kanyang oil. So kapag yung motor ay clutching guys at naka-experience ng ganitong scenario na nakatambay na ilang taon tapos ganito ang mangyayari, namatay kapag inapakan natin change pedal, ay napakadali lang po dalhin, no? Kaya gawin, no? Kahit kaya nyo mag-DIY sa mga ganitong sitwasyon ng mga motor. Kung nakita mo yung ito, makaparelam ito sa makina ng Timex na 155, 125 at lahat ng mga China motor na clutching, Maparusi, Mapaskaygo, Euro Daang Hari. Yan guys. So makaparelam po ang kanilang principle at design ng kanyang makina. So pupukin natin gamit ang ating rubber mallet ng dandahan. So yun guys, medyo may katigasan ng kaunti. Dala na rin na ito ay never pang nabuksan ng kanyang makina. So need natin alalayan ng pukpok ng dandaan. So yan guys, bumigay na. At dandahan natin siyang pukpukin. Ito guys, napakadali lang ito kung meron kayong mga tools at kayo yung mag-DIY. At dali lang din sundan ng ating tutorial guys kung paano ito bayakin. So ang kanyang gasket medyo napunit ng kaunti. So ang gawin natin dyan is medyo may kahirapan ng kaunti maghanap ng gasket sa ganitong motor. Ang gawin natin is lagyan natin siya ng gasket oil mamaya. So next guys, baklasin natin ang kanyang centrifugal cover na may 3 bolt. So gagamit lang ng impact bit guys. Tapos kapag matanggal ng centrifugal cover, so meron niyang nut sa loob. So ang gawin nyo guys, manghiram kayo ng castle nut na 21mm. So ang paluwag niyan guys ay counterclockwise. Much better kung mayroon kayong electric impact wrench, no? Kasi dali lang dalhin. Hindi na kayo mahirapan pa guys. So yun, naluwagan na natin kanyang centrifugal. Next guys, ang kanyang clutch plate lifter. So next, tanggalin natin kanyang toaster. Pagkatapos niyan, 4 na bolt, tandaan natin luwagan hanggang sa ito ay matanggal. So mas maigi guys, huwag biglain para hindi ito magilid ang clutch plate at hindi ito masira. So dandahan lang. Okay. Harap-harap lang, left side, right side lang, hanggang ito ay umangat ang kanyang clutch spring sa ilalim.
Kapag matanggal natin, makita natin na ang circlip sa gitna. So, unahin natin tanggalin ang kanyang clutch spring. Tapos, yung circlip sa gitna, guys. Kahit flat screw, pwede siyang pangtanggal, guys, na kung wala kayong circlip remover. So, yan. Since meron tayong circlip remover, mas mapadali ang ating pagtatrabaho. So, pabukahin lang natin, tapos sabay hila palabas. Tapos, kapag makuha na natin ang circlip, guys, pwede natin hilain ang kanyang clutch wheel, no? Kung saan nakapaloob ang kanyang clutch lining at saka clutch direction. So, hilain nyo na palabas, guys. Dali lang yan. Walang timing mark yan o guide, ha? So, ito na guys. Nulid ng baklasin ng kanyang clutch housing. Kahit kanyang clutch friction lang at saka clutch wheel, clutch lining ang isa-isahin nating baklasin. So, dito naman guys, sa ating clutch lining at saka clutch friction, meron siyang parang direction guys, no? Alam ba kung nakaharap sa labas yung lalagayan ng mga clutch spring, siyempre yung clutch friction natin meron siyang parang smooth at saka rough na part o matulis na part. So halimbawa ang smooth na part is nakaposition sa labas sa ating clutch wheel guys. Ibig sabihin lahat yan ng clutch friction na metal plate is nasa labas nakaposition lahat. So dapat well arranged yan guys at hindi siya nakabaliktad. Yung lining naman walang problema yan kahit nakabaliktad yan, walang problema kahit anong position yan. Pero ito yung metal guys, yung clutch friction mas meron siyang design. Yung harapang bahagi niya is makinis ang kanyang surface at ang kanyang likurang bahagi naman guys ay medyo may pagkamatulis ang kanyang surface. So, tandaan nyo lang guys. Okay. Tapos masimasin nyo lang ang metal. Ma-feel nyo dyan na may matulis siya. So part na yan guys is medyo matulis siya. Yeah. Okay. Likuran naman is medyo malambot or makinis. So kapag ganung design guys, tulad nyan guys, medyo malambot siya o makinis. Lahat ng posisyon niya sa metal plate, nakaposisyon lahat is yung makinis. Tapos sa likuran naman is yung wrap siya na part, no? So matulis. Mas may na rin yung mas uniform lahat kaysa makabaliktad. Wala namang mawala kung makabaliktad. Importante is maganda yung possible performance ng ating lining kapag maganda ang pagbalik natin guys. So yun lang ang dapat yung bantayan guys kapag naka-symbol kayo ulit at ibalik natin ito. So ang gawin natin ito guys is lilihain lang natin siya, yung metal, yung clutch friction sa harap, sa kalikuran. Kahit yung 1,000 ang naliha guys, para mukha yung madumi-dumi, naging dahilan ng pagdikit ng ating clutch lining at hindi siya makabuka. So yung dahilan kung bakit hindi natin siya mapabuka ang clutch guys, kasi dumidikit yung lining saka metal plate, habang tumatagal ito ay nakatambay at hindi nakabuka. Normal ito mangyayari kapag ang motor natin ay guys ay hindi ginagamit ng almost 2 to 3 years. Lalo na sa mga clutching na motor, kaya kadalasan ito ang naging issue kapag matagal ang nakatambay ang unit at hindi ginagamit. Tulad nito guys, oh, grabe sobrang dikit ng clutch lining at saka clutch friction, kaya lulundag agad ang motor kapag pinatakbo natin. So sineparate na natin yung clutch friction at saka clutch lining at para mahugasan na natin ang kanyang clutch wheel. So siyempre guys, gasolina ang ating ginamit na panghugas sa kanyang makina. So nakadepende na siya guys, pwede na diesel, no? Basta importante malinis natin ang pisa ng kanyang makina. So yung surface kung saan nakalapat yung lining is doon natin siya lilinisin guys, tulad nito. Okay. Tapos ang clutch friction din, hugasan natin ang gasolina, pagkatapos lilihain din natin. So mas maigi yung 1,000 na liya ang gagamitin natin guys, na para hindi masira yung plate natin o magasgasan. Back to back po ang ating pagliha niyan guys, no, para makuha yung mga dumi na kumakapit dyan. Mas maigi malinis natin siya ng wasto para pag buka na kanyang lining is maganda ang kanyang performance guys. So bali 4 po ang kanyang clutch friction, no? Yung clutch lining niya is pwede din natin palitan ng bago, pwede din hindi, kasi yung lining niya guys is goods pa naman siya, no, para makatipid din si bossing. Pero kung magsasuggest si bossing na palitan na lang bago kasi para mas maganda talaga ang hatak, ay pwede na rin. Pero sa akin goods pa rin yung lining guys, makapal pa kasi yung lining niya eh. Pero kung merong budget, mas maigi palitan na rin. Pero kung wala, balik na natin ang kanyang clutch lining. So tapos na natin malinis ang kanyang clutch sub guys. So ito na yon. Siyempre pinaka nating ilagay ay ang kanyang lining. Sa lining guys, binabad ko siya sa oil. So yan guys, kita nyo naman, diba? Naka-oil pa kanyang lining. Tapos sa ating clutch friction is meron siyang makinis. Itong part nito guys is nakaharap sa labas.
Yun namang matulis is sa loob. So yan po ang position guys sa labas na position ng ating makinis na clutch friction. Uniform po guys, uniform ang kanyang posisyon ng makinis na clutch friction. Tapos clutch lining, alternate lang na. Bali, 5 po ang clutch lining ng Euro daang hari. Magkapare sila sa TMX 125, 155, Skygo. So yung mga clutching na motor guys, halos mga 5 po ang kanilang lining, no? Lalo na sa mga China motor. Alternate lang yung lining kahit magkabaliktad, durang problema yan, no? Ang importante is yung clutch friction yan guys. So yung makinis is nasa labas na kaposisyon yan. Yung isa guys is naka-alternate siya, no? So yun, no? Nasa gitna yung isa. Kasi yan po ang pinaka-design talaga na pattern pag nilagay natin siya sa kanyang clutch basket. Pagkatapos malagay ang clutch lining, next naman ang kanyang clutch friction. Kahit kayo kaya nyo mag-DIY kapag nakita nyo ganito ang diskarte natin sa pagtrabaho guys. Basta meron lang kayong tools na pangtanggal, goods na. So ito ay intended lamang sa mga malayo sa mga shop at saka mahirapang makahanap ng mga mekaniko. So yun, di ba? 4 yung straight, isa yung naka-separate. Tapos ilagay natin ang kanyang clutch plate lifter. So dito guys, may spline yung gitna, may spline din ang ating axle na transmission. So dapat naka-coincide yan para may salpak agad natin. So paano ba malalaman nakasalpak? Siyempre guys, mahulog ng rekta ang ating clutch wheel. Yun o, diba? Nahulog sila ng diretsahan. Kapag naka-align yung spline ng ating clutch wheel at saka spline ng ating transmission. Siyempre next, lagyan natin ang kanyang circlip. Yan ang po nagsilbing lock ng ating clutch basket at saka clutch wheel. Tapos next, ang 4 na clutch spring. Ilagay na rin natin. So para mahila yung clutch wheel sa ilalim guys, clutch plate lifter, para ma-align yung kinalagyan ng ating mga clutch lining. Bali 4 po ang kanyang clutch spring. So ilagay natin, pagkatapos na guys, lagay natin ang kanyang clutch plate. So dapat yung mga spring natin is nakasentro yan, no? At hindi tumagilid. At ang paglagay ng ating mga bolt sa ating clutch plate guys ay dapat kamayin muna natin ang 4 na bolt na yan. Saka natin gamitan ng tools para maiwasan natin magkaroon ng pag-loose thread sa thread. So siyempre yung spring ay kailangan nakasentro yan, no? Hindi siya dapat nakatagilid o lumabas sa kanyang clutch plate para maganda ang kanyang pagbuka kapag pinipigaan natin ang kanyang clutch lever. Kapag ang mga motor guys ay mga clutching tulad nito, kapag naka-standby ng more than 2 years na hindi tumatakbo at hindi ginagamit, possible maka-experience ng ganitong senaryo na magkaroon ng pagdikit ng lining at saka clutch friction na siyang dahilan kung bakit nahirapan bumuka ang ating clutch lining guys sa ating clutch basket. Kapag piniga natin is namamatay ang kanyang pedal kasi hindi siya makakabuka. Mapa 2 stroke, mapa 4 stroke, kapag nakatambay guys 2 to 3 years more than, ito talaga ang mangyayari. Pero meron namang mga ibang motor na swerte rin na hindi maka-experience ng ganitong senaryo. Pero ito expected guys, no? Kapag ang motor ng mga clutching ay hirap makabuka ang kanyang lining kapag piniga natin ang kanyang clutch lever kung ito ay naka-standby. So ngayon guys, nalagay na natin yung 4 na bolt. Siyempre kapag naghihigpit tayo guys, dandaan lang natin paghigpit, tsaka naka-alternate, no? So para maiwasan natin magkaroon ng pag-crack sa kanyang clutch lifter. So lagyan natin ang kanyang toser since meron na siyang bearing. So ayan, kulang na lang guys, ayan kanyang centrifugal. Lagyan na natin. Saka kanyang nut sa loob na may kasamang washer. Dapat hindi ito makalimutan higpitan guys, kasi kapag ito ay nakalimutan higpitan, sure na mangyayari, mababasag po ang ating centrifugal assembly, no? Kaya focus lagi tayo sa work at syempre presence of mind. So pagkatapos mahigpitan ng ating centrifugal ay balik na natin ang kanyang cover na may 3 bolt.
na 5mm. Siyempre, kung itong video ito nga ginawa ko guys ay malaking tulong sa mga nagdi-DIY at mga aspiring mechanic, ay sana ay huwag kalimutan na subscribe ang ating channel at i-like na rin pati ang ating Facebook page at pakipalo na rin guys. Ito ay isang malaking tulong sa aming mga maliliit na content creator. Maraming salamat. So nalagay na natin lahat guys at ibalik na natin. Kung tinanggal natin guys, ang pinakakulang na lang ay ibalik natin ang kanyang crankcase cover. Since wala tayong nahanap na kanyang gasket guys, kasi pahirapan makahanap ng kanyang crankcase gasket. Siyempre, pwede natin ilagay, maglagay tayo ng gasket oil o kahit anong liquid gasket guys, as long as hindi siya magkaroon ng aberya, magkaroon ng leaking ng oil. So, nasa pack na natin ang kanyang crankcase. Pagkatapos nito ay ilagay na natin lahat ng mga bolt na mga tinanggal natin guys. Magkaraparehas lang po ang size ng bolt ng kanyang crankcase, kaya walang problema kahit magkabaliktad ang mga bolt. As long as ibabalik natin lahat ang mga bolt sa kanyang crankcase. Ang crankcase gasket niya guys ay may diferensya ng kaunti sa TMX 125 at saka 155 no. Kaya kapag nagkaroon tayo ng problema sa gasket at hindi talaga madala sa paglagay ng liquid gasket, ay may possible na maggagawa tayo ng gasket na improvise. Kahit di na natin pandarin ang kanyang motor guys, kahit apakan natin ang kanyang chest pedal, kahit naka-premiera yan, so yan, premiera muna natin. So kahit di natin pandarin ang kanyang motor guys, ay malalaman natin kung merong half clutch ang kanyang motor. So yun, naka-premiera siya. So ang gawin nyo is papakan lang ang kanyang chest pedal, tapos ipaikutin ang kanyang gulong. So kapag umikot ang kanyang gulong, naka-free wheel, ibig sabihin guys, may half clutch ng kanyang motor. So yan ang pang paraan, di ba? Napakadali lang guys, kahit ito lang, kahit hindi natin paandarin ang kanyang motor. So back to neutral, at syempre kailangan i-actual na natin, pag-drive natin kay bossing ang kanyang motor, para ma-check natin kung naging successful ba ang ating trabaho. So yun, mandar na siya, at kailangan parod test natin kay bossing kahit short distance lang muna, para makita natin kung hindi na mamamatay ang kanyang motor pag piniga ang kanyang clutch, kapag naka-engage na ang kanyang first gear. So let's go. So yun guys, naging okay na no? Tumakbo ng kanyang motor kapag binitaw ng kanyang clutch lever. So ngayon paulit natin kay bossing to make sure na successful ang ating pagtrabaho. Yun no, naging okay na sa shot sa boss. Sa tiwala, maraming salamat at siyempre see you sa next video. Ride safe, God bless, ayos.